mourning into dancing. Amen? Morning. Yung morning, hindi yan yung good morning, ha? Pag sinabing morning, nagmo-mourn ka, nalulungkot ka to the point na naiiyak ka sa kalungkutan. Okay? Sino dito na nakaiyak na dahil sa kalungkutan niya? Sa sobrang lungkot talaga napapaiyak ka. Di ba? Pero alam mo ba na ang Diyos na kaya niyang palitan ang mourning mo into dancing, na nagsasaya ka? Pwede ba yun? Pwede, kapatid. Minsan parang, hala, lungkot na siya tapos bigla siyang nagsasayaw sa tuwa. Pwede ba yun? Yes, God can do that. Kaya tayo nalulungkot, kaya tayo naiiyak sa lungkot o nakakaramdam ng matinding kalungkutan dahil may mga sitwasyon sa buhay natin na hindi maganda. Hindi lang tayo basta nalulungkot na, ay, nalulungkot ako. Hindi, may rason ang kalungkutan natin at karaniwan ang rason ay yung mga sitwasyon na hindi natin inaasahan, mga sitwasyon na hindi magaganda sa buhay natin. Tama po ba? Tama po ba? May sense po ba? Pero may sinasabi ang salita ng Diyos patungkol dito sa matinding kalungkutan. Alam niyo po si David sa matinding kalungkutan dahil sa may nagawa siyang hindi maganda sa Diyos. At may consequences. Alam niyo ko pag hindi tayo nakakasunod doon sa ginagawa ng Diyos, may consequences yan. At minsan yung mga consequences, yun yung mga sitwasyon na hindi maganda. At kapag nararanasan mo yun, nakakalungkot po yun. At ganun ang naranasan ni David, nalungkot siya dahil sa consequences ng kanyang ginawa. Kasi ang Lord ang nagbibigay ng victory sa kanya. Pero ang ginagawa niya, binibilang niya yung mga sundalo niya, kung ilan kasi noon, the more soldiers you have, the more na warriors you have, ibig sabihin nun, sigurado ang victory mo. Ganun noong unang panahon, strength in numbers, ika nga, sabi nila, mananalo ka because sa dami ng numero or sa dami ninyo. Ganun ang labanan noon. Okay, kaya si David, naniguro. Pero ayaw ng Diyos ng ganon, na parang sigurista ka, na parang hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Kaya minsan, ang nangyari sa Kanya bilang parusa ay talagang binigyan ng matinding plague. Okay, salot yung kanyang bayan. At napaiyak siya at nalungkot siya doon sa kalungkutan na yon. Okay, and then, God can turn all those things into dancing. Okay? Lahat ng mga isang sitwasyon na hindi magaganda, hindi yan permanente. Temporary lang yan. Maaring dinidisiplina ka ng Diyos, maaring kinakausap ka ng Diyos, may ginagawa ang Diyos at kailangan maging sensitive ka that you can hear and you can see what God is doing in your life. Amen? Are you ready, church? Why are you feeling sad? Okay? Because when you feel that sadness, kailangan, Lord, ano ba yung tinuturo mo sa akin? Amen? Ano ba yung dapat kong gawin? Sinong gustong malaman yon? Kapag nakaranas ng kalungkutan, alam niya yung dapat niyang gagawin. Amen? So, basahin natin, Psalm 30. I will exalt you, Lord, for you rescued me. You refused to let my enemies triumph over me. O Lord my God, I cried to you for help, and you restored my health. You brought me up from the grave, O Lord. You kept me from falling into the pit of death. Sing to the Lord, all you godly ones. Praise His holy name. For His anger lasts only for a moment, but His favor lasts a lifetime. Weeping may last through the night, but joy comes in the morning. When I was prosperous, I said, nothing can stop me now. Your favor, O Lord, made me as secure as a mountain. Then you turned away from me, and I was shattered. I cried out to you, O Lord. I begged the Lord for mercy, saying, what will you gain if I die, if I sink into the grave? Can my dust praise you? Can I tell of your faithfulness? Hear me, Lord, and have mercy on me. Help me, O Lord. You have turned my mourning into joyful dancing. You have taken away my clothes of mourning and clothed me with joy, that I might sing praises to you and not be silent. O Lord my God, I will give you thanks forever. Amen. Ito po ay kanta, awit ni David
sa ating Panginoon. Sabi niya, Lord, itataas kita kahit sa ganitong sitwasyon ng kalungkutan. Amen? At si David, he has the heart of worship. Hinahanap niya ang Diyos. Gusto niyang sambahin ng Diyos kahit sa hindi magagandang sitwasyon. Nakuha ni David na purihin, nakuha ni David na pasalamatan, nakuha ni David na kumanta para sa ating Panginoon. Amen? Sabi niya, anong mangyayari kung mamamatay ako na magiging abo ako na hindi naman yun makakapagpuri sa'yo? Yeah? Challenge niya pa si Lord, anong mangyayari? Gusto kitang purihin, Panginoon, gusto kitang itaas sa aking buhay. Lalong-lalo na sa kalungkutan kong ito dahil kaya mong palitan ang kalungkutan ng kasiyahan. Amen? God has a purpose in your life because He can turn your sorrow into joy. Ano mang kalungkutan ang nararamdaman mo, lahat ng tao nakakaramdam ng lungkot, pero hindi lahat ng tao marunong magdesisyon pag nakakaramdam ng kalungkutan. Yung iba pag nalulungkot, inom dito. Tawag sa barkada. Pag nalulungkot kung ano ang ginagawa. Tama po ba? Maraming tao hindi alam magdesisyon kapag nakakaramdam ng kalungkutan. Kaya napaka-importante ang salita ng Diyos dahil ito yung nagpaparunong sa atin na hindi tayo magiging ignorante sa katotohanan. Amen po ba? God has a plan for you. And when you feel that sadness, God wants you to make the right decision. God wants you to be wise in your situation. Hindi ka gusto ng Diyos na wasakin ang buhay mo pag nakakaramdam ka ng kalungkutan. Nasasabihin mo, malungkot ako, pinaparusahan ako ng Diyos, hindi ako mahal ng Diyos. Hindi yan totoo, kapatid, mahal ka ng Diyos. Kaya inaalaw yung ganyang sitwasyon kasi gusto ng Diyos tumakbo ka sa Kanya. Sumigaw ka sa Kanya. Katulad ni David, I cried for your help. Hear me, O Lord, help me, rescue me. Amen? Gusto tayong iligtas ng Diyos. Amen? Gusto tayong iligtas ng Diyos. Kaya anumang sitwasyon na nagpapalungkot sa'yo, manalangin ka, kapatid. Lumapit ka sa Diyos. At ang pangako ng Diyos, ililigtas ka niya sa sitwasyon na yan. Baon ka sa utang. Manalangin ka. Humingi ka ng tulong sa Diyos at iaahon ka niya. Amen? May solusyon ng Diyos sa lahat ng problema ng tao. Ang problema natin tayo, tinatakbuhan, tinatalikuran natin ng Diyos. Na siya lang ang tangi mong makapangyarihan nakakampi sa buhay mo. Amen? Kailangan mo ang pabor ng Lord. Sabi ko nga nung isang araw, ang buhay ay hindi swerte. Swerte ako. Hindi ganoon, kapatid, hindi ka aasa sa swerte. Kasi ang maniwala sa mga swerte, malas yun. Hindi po ang buhay. Ang buhay ng Kristiyano, tayo po ay nakasalalay sa pabor ng Diyos. Lord, paboran mo ako. Amen, dapat yan ang pinapanalangin natin. Lord, paboran mo ang trabaho ko. Lord, paboran mo ang pamilya ko. Lord, paboran mo ang ministry ko. Lord, paboran mo ako. Amen? And when we pray and when we ask the right prayer, God will intervene to us. Amen? So ano ba itong sadness na ito? Sabihin nyo nga po, sadness is an emotional expression of pain. Yeah. Hindi yan pain, ha? Pain. English yan. Pain. Ibig sabihin ng pain, sakit. Nasaktan ka, may mga emosyon, na-disappoint ka, ang sakit. Yung pinagkakatiwalaan mo, trinaydor ka, masakit. Yung mga sanang aasahan mo, hindi nangyari, masakit yun. Iniwan ka, masakit yun. Pain. Because of those pain, lumalabas yung pagiging emosyonal natin na nalulungkot tayo. Tama po bang malungkot? Yes, tama. Iniwan ka na nga, ang dami na mga nangyaring hindi magaganda, masaya ka? Parang hindi normal ata yun. Kailangan nakakaramdam ka ng pain. Nilagayan ng Diyos para maramdaman mo yun. Okay? Pero hindi ka mamumuhay ng matagal sa kalungkutan na yun. Amen? It is a mournful reaction. Mournful, ibig sabihin talagang nakakaiyak ka na. Naiiyak ka na sa kalungkutan na yun ang reaction mo to disappointing events
or difficult life circumstances. Di ba nakakaiyak? Kapag sinabi niyang, babayaran kita sa katapusan, tas hindi nangyari. Nakakaiyak, di ba? Di ba nakakaiyak? Inaasahan mo, bakit gano'n? Sabi niya, babayaran niya sa katapusan. Pero hindi ko pala clarify kung anong katapusan yun. Katapusan pala ng mundo. Yung kanyang iniisip ako yung katapusan ng buwan. Sa kanya pala katapusan ng mundo. Di ba? Tama po ba? Disappointing. Okay? Lalong-lalo na kapag meron tayong mahal sa buhay na namatay o nawala. Nakakalungkot po yun. Nawala yung magulang mo, nawala yung anak mo. It's a grief. Matinding kalungkutan po ang binibigay nun sa isang tao. Amen? Minsan, tumatagal yan, taon, bago makamove on. Or minsan, you are heartbroken, iniwan ka. Hindi ba? Inaasahan, ikakasal ka na, nandun ka na sa simbahan, bakit wala pa siya? Di ba? Mga masasakit na pangyayari sa buhay. Minsan hindi mo kinakaya. Meron nga po akong isang office mate noon, kwento niya, ikakasal na po sila noon, pero na-aksidente, namatay po. Sa tindi po ng kalungkutan niya, alam mo po kung ano nangyari, halos mabaliw po siya, babae po siya. Hindi niya kinaya yung lungkot. Siyempre, nag-leave siya sa trabaho. Tapos after ng ilang months, nakabalik siya. Pero andun pa rin yung kalungkutan. There was a time daw, wala daw sa trabaho. Pumasok sa trabaho, tapos nag-lunch lang, tapos hindi na bumalik. Di nila alam makontak. Hinanap nila ng hinanap doon sa BGC. Doon lang kasi yung opisina sa BGC. Alam mo po kung nasan lang siya? Nandoon lang din po. Ang ginagawa niya, inikot ng inikot yung building. Paikot-ikot siya. Ganun po ang nangyayari kapag may matinding kalungkutan at hindi natin alam kung paano i-handle. Dumadating talaga sa point na minsan mababalisa ka, minsan umaabot na hindi ka na nakakapag-isip ng tama. Totoo po yun. Nangyayari po yan. Minsan sa tindi ng kalungkutan, ang ginagawa ng iba, nagpapakamatay. Naalala ko noon, kinikwento ni Brother Jobert, di ba? Praise God, ay siya ay na-born again na. Di ba sa kanyang addiction sa drugs, yun ang way niya para maibsan yung kalungkutan. Pero dumating sa punto na hindi na kaya. Di ba sabi niya, nandun siya sa hotel sa Sogo, nasa tatalon, gustong tapusin yung kanyang buhay. Lahat po yan pwedeng maranasan ng tao. Lahat yan pwede nating maisip. Pero may pangako ang Diyos sa atin. Mahal ka ng Diyos. At may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. At kapag nakaranas ka ng matinding kalungkutan sa mga sitwasyon ng hindi magaganda, isipin mo lagi ang mga plano at mga pangako ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, may pangako ang Diyos sa iyo. Different state of sadness. Iba-ibang klaseng sadness na kailangan nating malaman. Okay, ano ba to? Merong grief, death of a loved one, the end of a relationship. Grief, di ba? Pag ikaw, loss, nawalan. Kaya kapag may namamatay, sinasabi ng condolences, we say our condolences. Why? Because we want to comfort. Hindi mo alam kung gaano yung kanilang ka-intimate yung relationship. Lalo na kapag ikaw ay nawalan ng asawa, nawalan ng magulang, nawalan ng anak. Napakasakit po ito. At matinding kalungkutan ang nadadala. Depression. Yan, uso ito ngayon. Matinding depression. Persistent sadness, loss of interest. Pag nagpapatuloy yung kalungkutan mo, hindi mo na na-handle, tuloy-tuloy na siya. At yun na lang ang lagi mong iniisip, malungkot ka, wala ka ng interes sa lahat ng bagay, pati sa pagkain mo, hindi ka na kumakain ng tama, hindi ka na nakakapagtrabaho ng tama, pinapabayaan mo na yung mga responsibilidad mo. Ganun po ang nangyayari when you are depressed. Depression,
which is napakatindi po yan ngayon, sa panahon ngayon. Pinag-uusapan po yan ngayon. That's why mental health is important for us. Why? Nag-uumpisa yan dito sa emotional natin, sa emotions natin. Kailangan emotionally healthy tayo. Nakakaramdam tayo ng kalungkutan, yes, pero hindi dapat umaabot to the point na naaapektuhan na ang mental health natin. We should know what to do. Sino dito mga na-depress na? Di ba? Isa lang? Kasi ako nadidepress din ako. Kayo hindi? Ha? Wala kayo masaya? Wow, masasaya to mga taong to. I'm proud of you. Ha? Di kayo nadidepress? Ha? Ako nga nadidepress eh. Mahirap kasi aminin, Pastor, na-depress. Alam mo, walang problema na aminin. Kasi halos lahat naman ng tao dumadaan sa stage na to. Okay? Another feeling of sadness is disappointment. Non-fulfillment of one's hope or expectation. Di ba, inaasahan mo may bonus ka, biglang prank lang pala. Uy, wala. Yeah. Di ako papasok, magre-resign na ako. Di ba, na-disappoint ka lang? Di ba? Mga bagay na inaasahan mo. Sabi niya magbabayad siya ng utang niya pero hindi siya nagbayad. Nakaka-disappoint. Ano pa ba yung mga nakaka-disappoint na mga bagay sa buhay ng tao? Lalo na yung pag nagsasabi, magkikita, on the way na. Di ba? On the way pero kagigising lang. Di ba? Di ba? Disappointment. Nakaka-disappoint yun. Minsan malulungkot ka, di ba? Madi-disappoint ka. Sabi, on the way. OTW. Pero kakagising lang, nung kakamulat lang ng mata. Okay? Di ba? Disappointment. Lahat yan na nararanasan natin. Tama po ba? And another thing is, these are some, okay? Marami pa. Pero these are the major ones. Heartbreak. When you are hurt, rejected, relationship breakup, broken-hearted. Kapag ikaw ay nasaktan, marami pong mag-asawa ngayon, noon, in the early 80s and 90s and early of 2000, maraming mga nangyayaring physical abuse sa mga husband and wife. Pero because of our laws, syempre nagpo-progress din, maayos din, nalilimitahan nga. Ngayon, alam niyo po kung anong marami ngayon? Verbal abuse. Mga mag-asawang nagsasakitan, hindi physical, pero sa pamamagitan ng pananalita. At yun mismo ay napakasakit. Sabi nga sa Bible, in the scriptures, ang dila po ay makapangyarihan na para itong espada na kayang tumusok. And para tong apoy that it can burn the whole forest. Makapangyarihan ng ating dila. Life and death are in the power of your tongue. And when you speak curse, when you speak death against your loved ones, hindi po maganda yan. Nakikita ka ng Diyos. Kapag ikaw, ang dila mo, ginagamit mo sa paninira, ginagamit mo sa masama, yung bibig mo, na ang bibig dapat ay ginagamit sa pagmamahal. Ginagamit sa magaganda at mabubuting bagay. Tama po ba? Kaya kailangan ingatan po natin. Dahil maraming tao ang pwedeng masaktan sa paninira. Amen? Dapat ang mga Kristiyano, hindi natin ginagamit ang dila natin sa paninira. Kasi kung ginagamit natin to sa pag-amen, ginagamit natin to sa pagpupuri sa Diyos, ginagamit natin to sa pagsasalita, sa pagtuturo ng salita ng Diyos, tapos sa ibang banda, gagamitin mo sa paninira, alam mo si ano? Oo, ganun. Sino? Sabi niya. Di ba? Hindi pwede ganun. Tapos dito sabi mo, praise the Lord. Oh, di ba? Ang ganda ng bibig mo. Praise the Lord. Tapos dito, nako, alam mo na. Alam mo ba? Alam mo ba? Di ba? Mahal kita. Mahal kita. Wala akong magagawa. Di ba? Hindi pwedeng ganun na ginagamit mo sa mali. Yung bibig mo. Tapos ginagamit mo sa pakikipag-usap sa Panginoon. Pagtalikod mo sa Panginoon, gagamitin mo naman sa kaaway. Kapatid,
Mahirap po na, alam niyo po, mahirap ayusin ang mga relasyon, lalong-lalo na kapag may mga salita tayong nabitawan. Kasi kapag may nasalita tayong nabitawan na hindi maganda, minsan naiisip natin, pag nare-realize natin na mali tayo, minsan nasasabi natin, sana hindi ko sinabi yon. Tama po ba? May mga relasyon sana na matagal na, ngayon buo pa rin hanggang ngayon, kung hindi lang natin sinabi yung masasakit na salita. Alam niyo, minsan yung physical na sugat, minsan gumagaling, nakakalimutan. Pero minsan yung salita na nakasakit sa puso, sa damdamin ng isang tao, minsan tumatagal yan. Taon-taon. Meron po. Meron nga hanggang ngayon, nakilala ko. Hanggang ngayon, andun pa rin yung sugat na yun. Hanggang ngayon, naiisip pa rin yung sinabi na yun. Hindi makamove on. Why? Kasi hindi na proseso yung sugat. Imbis na gumaling, lalong binubok, minsan nilalagay pa sa history. Sabi nga na ba, fino-folder pa. Para tapos bubuksan, babasa, ito yung nangyari sa buhay ko. Paulit-ulit siya doon sa sinabi. Kaya kapag nakikita niya yung tao na yun, naiisip niya lagi yung masakit na sinabi sa kanya, hindi makamove on, hindi makapagpatawad. Kaya mga kapatid, ingatan mo ang bibig mo na makapanakit ka ng ibang tao. Lalong-lalo na sa mahal mo sa buhay. Because those words that will hurt them, sometimes matagal yun, tumatagal sa mga puso nila. Okay? But only God can heal you. But only the Word of God can take that away from you. Amen? Kaya nga tayong mga Kristiyano, ingatan natin ang ating bibig. Amen ba? Ingatan natin. Rejection. Ito masakit to pag yung rejection. Hindi ka na tinanggap, no? Nag-apply ka ng loan, tapos hindi ka na-approve. Na-reject ako. Di ba? Mga inaasahan mo na trabaho, opportunities, but God, sometimes you ask God, yung question mo ang Diyos, bakit ganun? Lord, ginagawa ko naman na, nagsiserve naman ako sa iyo, bakit hindi umayon sa akin to, hindi pumabor sa akin to? Kapag nakakaranas ka ng rejection, kapatid, hindi ibig sabihin ayaw ng Diyos sa'yo. Minsan, it's a redirection. Okay? Maaring hindi yun yung dapat patunguhan mo, na dapat dito ka. Minsan sinasarado ng Lord ang pinto na yon in a form of rejection. Because God is opening a door. He wants you to see that door. Amen? Gusto ng Diyos, pilit ka ng pilit dito, pinipilit mo yung sarili mo dito. Pero laging nakasara. Pero ang Diyos, may binubuksan na pinto na hindi mo makita at gusto ng Diyos, makita mo yun. Diba? Yung rejection na inaalaw ng Lord are redirection to an open door. Amen? Kaya pag nalulungkot ka, yes, nakakalungkot yun. Pero process. Bakit, Lord? Am I missing something? Meron ba akong hindi nakikita? Amen? Okay? Not all rejections are talagang gusto kang na ayaw talaga sa'yo. Rejections are there for you to see God's direction. Amen? And that's all we need, yung direction ng Diyos. Amen? Sino dito gusto yung direction ng Diyos? Ang buhay niya. Amen? Hallelujah. And what are the effects of sadness? Alam niyo, napakalaki ng effect. Unahin natin, emotional. Hopelessness that diminishes your faith. Yung nawawalan ka ng pag-asa. Kasi kapag matagal na yung kalungkutan mo, emotionally, hindi mo na nakikita yung pag-asa. Because faith, what is faith? Hebrews 11. Faith is the thing that we don't see. Buksan nga natin, Hebrews 11. Tignan natin. Faith is the confidence in what we hope for. Di ba? Yun yung inaasahan natin. Ibig sabihin, kapag umaasa ka, hindi mo pa nakikita. Kaya ka nga umaasa kasi wala pa. Pero confident ka. Yun ang faith. Alam mo,
May assurance. Okay? Na umaasa ka. Assurance about what we do not see. Di mo pa nakikita eh. Kasi nga inaasahan mo. Hopelessness. Kapag nangyayari ito, pag tuwing kalungkutan, at bantayan mo yung pananampalataya mo. Kasi may pangako ang Diyos sa'yo. Lord, sabi mo, pagyayamanin mo ako, bakit nabaon ako dito sa utang? Mahirap hanapin ang pag-asa pag nandun ka na. May pangako ang Diyos. Sabi mo, Lord, iaangat mo ang buhay ko, pasasaganahin mo. Sabi mo, Lord, paghagandahin mo yung buhay ko. Bakit nandito ako ngayon? Hopelessness. Kaya kapag ang emotions natin ay nadiktahan tayo, when feelings dictate us over faith, nagka-crumble na yung natin, yung faith journey natin. Kaya kailangan, malaman mo to kapatid. And what are other things? Worthlessness. Sobrang lungkot mo, you will look down on yourself, which leads to questioning your identity in Christ. Siguro, palpak talaga ako. Siguro, hindi talaga ako magaling. Hindi, ganito lang ako. Mahina lang ako. Hindi kapatid. You are anointed. You are beloved. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. You are precious to His sight. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa'yo. Para bayaran lahat ng kasalanan mo. At nabuhay siyang muli para bigyan ka ng pag-asa at bigyan ka ng kapangyarihan para makalakad ng may buhay, ng may purpose, ng may layunin dito sa mundong ito. Amen? Kaya kapag nakakaramdam ka ng lungkot, huwag mong kalimutan kung sino ka kay Kristo. Ikaw yung kanyang mahal, minahal. Namatay siya para sa iyo. He sacrificed His life for you. Amen? Andun yung ating worth. May value ka, kapatid. Mahalaga ka sa mata ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka sa mata ng Diyos. Lack of motivation that leads to stagnation instead of growing to maturity. Pag sobrang lungkot ka na, nawawalan ka ng motibasyon. Di ba? Ayaw mo na magtrabaho. Ayaw mo nang mag-serve sa ministry. Katamad na. Ayoko na. Ganun na. Na hindi mo alam yung mga bagay na yun, binigay sa'yo ng Diyos, biyaya, regalo yun sa'yo, hindi lang para ikaw ay sumaya, kundi para ikaw ay matuto at lumago. Mag-mature. Lahat naman ng tao dumadaan sa problema. Sa trabaho nila nagkakaproblema, sa ministry nagkakaproblema. Normal po yan, mga kapatid. At kapag nagpapatuloy ka, kahit sa gitna ng problema, may mga challenges, pag nagpapatuloy ka, kapatid, believe me, nagmamature ka, nag-grow ka. Kaya yung mga humihinto, mahirap yun eh, pahinto. Babalik ulit sa stage 1. Hindi na makasulong. Lagi na lang doon. Hanggang ngayon, yun pa rin ang problema. Kapag nakaramdam ng kalungkutan, bibitawan ng ministry. Ayoko na. Resign sa trabaho, ayoko na. Hiwalay sa asawa agad, nalungkot lang, hiwalay na agad. Hindi lang daw masaya. Di ba? Masyadong mababaw. Hindi marunong mag-process. Kaya God wants us to experience these things, not to destroy you, but for you to grow, for you to get matured. Kailangan mag-matured ka. Hindi pwede yung antanda-tanda mo na. Pero parang ang nararamdaman mo para kang binata or dalaga na konting nasaktan lang, ayaw na. 60 years old ka na, ganyan ka pa nag-isip. Nararamdaman, nagpapaano ka pa rin sa pakiramdam sa damdamin mo. Diba? Sinabihan ka lang ng pangit, ayaw mo nang lumabas ng bahay. Diba? Ate, 50 years old ka na. Nasasaktan ka pa rin kapag gano'n. Alam mo naman, you are fearfully and wonderfully made by God. Diba? Hindi ka na dapat nagpapadala kahit sinabihan ka ng pangit. Sinabihan ka lang ng pangit, lungkot mo na, ayaw mo na maglabas. Ayaw mo na ipakita yung mukha mo. Diba? Hindi gano'n, kapatid. Know your worth in God. Amen? But hindi ka nawawalan ng motivation. Your motivation is from God. Hallelujah. Physical.
Anong epekto ng kalungkutan sa physical? Alam niyo po kung ano? Sakit. Kasi kapag ikaw ay may matinding kalungkutan, sumusunod na yan hanggang sa nagiging stress. At yung mga organs mo, mga hormones mo, hindi na balance. Nagmamanifest. Spiritual po kasi yan, yung kalungkutan na yan, sorrow. Pag nararamdaman mo yan nandiyan dyan na at hindi mo na-process ng maayos, nagmamanifesto sa physical natin, sa katawan natin. Kaya pansinin nyo, kahit even the doctors, they will tell you, huwag kang magpa-stress. You should get enough sleep. You should eat properly. Kailangan may regular diet ka na sinusunod. At sinasabi, ano bang trabaho mo? Hindi ka dapat lumalampas, inaabuso mo yung katawan mo sa sobrang pagtatrabaho. Minsan naman, walang trabaho, sobrang kakatambay. Hindi maganda yun. May epekto po yan sa katawan natin. At lalong-lalo na kapag tayo nakakaramdam ng kalungkutan. It is. And maraming verses po sa Bible that tells about sadness, grief, that it caused cancer to the bones. Yung matinding kalungkutan, grief. Kaya ingatan mo po. Amen? You know how to process sadness because it will affect your physical bodies. Behavioral. Ito yung pag-uugali natin. Pansinin mo mga malulungkot na tao at sobrang lungkot at hindi na makaalis sa kalungkutan, they withdraw themselves or disconnect to important relationships. Madaling mairita. Irritability and difficulty concentrating. Diba? Pag may life group, hindi sumasama. Bakit? Malungkot ako eh. Gusto ko muna dito malungkot. Gusto kong mapag-isa. Yan. Okay lang yun. Mapag-isa. Pero magpasama ka kay Lord. Pero yung ikaw lang, di ka na tinatawag ka na ng pastor mo, tinatawag ka ng leader mo. Huy, life group tayo kahit online. Ayaw mo talaga. Withdrawing. Wini-withdraw mo yung sarili mo. Lalo na sa mga important relationships mo. Why? Because there are friends na concern sa'yo. May mga kaibigan na nagmamalasakit sa'yo. Pero ikaw, hindi mo ma-process ng maiging kalungkutan mo, nagdi-disconnect ka. Minsan may mga ganun eh, yung parang nagpapapansin na malungkot sila. Diba? Hindi ko alam kung tawag doon, pero may ganun eh. Yung para, basta mapansin nyo na malungkot ako. Yung ganon. Hindi dapat ganon eh. Papansin na tawag dun eh. Nagpapapansin na gusto niya makita ng lahat ng tao, malungkot ako. Sabing malungkot, pero nung ini-invite, halika church tayo, halika Bible study tayo, halika fellowship tayo, halika may kainan, nandun yung favorite mo. Ayaw ko. Gusto mo lang ipaalam na malungkot ka? Huwag ganun kapatid, hindi magandang ugali yun. Okay? Pag malungkot ka at niyayaya ka ng kaibigan mo at nagmamalasakit sa'yo, pagbigyan mo kapatid kasi yan ay koneksyon na galing sa Diyos. Pinapadala sila ng Diyos kasi alam niya malungkot ka, pinapadalhan ka niya ng kaibigan na nagmamalasakit sa'yo. Kaya huwag kang magdi-disconnect. Amen? This is our family. This is our link. Ito yung mga connection mo, yung katabi mo. Andiyan tayo para sa isa't isa. Amen po ba? Another thing, spiritual. A loss of faith, questioning of your beliefs or purpose in life, and feelings of emptiness. Ito matindi sa spiritual. Nawawala na yung pananampalataya mo. Wala ka ng pananampalataya kasi matinding kalungkutan because you are disappointed in life, rejected, tapos loss of loved ones. Mahirap yun lalo na pag nagkasabay-sabay. Minsan, tatanungin mo na, totoo pa kaya ang Diyos? Totoo pa kaya yung mga plano niya, mga pangako niya? Yun. That's why it is really important for us to have a personal prayer with the Lord. Amen? Hindi lang yung puro basa lang tayo. Basa. Pero tanungin mo, lapit ka sa Lord, Lord. Sinabi mo sa iyong salita, you will heal me. Sabi mo sa iyong salita, you will prosper me. Sabi mo sa iyong salita,
You will heal my wounds, my hurts. You will turn my mourning into dancing. Panghawakan mo yun. Amen? Pag nakakaramdam ka ng kalungkutan, yan ang magandang sitwasyon para palaguin ang pananampalataya mo. Yan ang magandang sitwasyon na paganahin ang pananampalataya mo. Hindi yung itakwil yung pananampalataya. Amen? This is the right moment for us to step in faith. Amen? And grow in our faith. Alam niyo po, meron sa Bible si Elijah. Okay? He is a prophet. Pero nakalamdam po siya ng matinding depression. Pero God rescued him. Amen? Gusto niyo malaman yung kwento? Basahin po natin sa 1 Kings 19 verse 1 to 8. Sa Tagalog po. Ngayon, sinabi ni Ahab sa asawa niyang si Jezebel. Ito yung hari si Ahab, so si Jezebel yung asawa. Nagkaroon kasi ng bigyan ko kayo ng context sa story na to. Nagkaroon ng showdown kung saan yung mga Diyosan, maraming Diyos-Diyosan, si Ahab, si Jezebel. Matindi, ito yung asawa ni Ahab na laging bumubulong, nagko-control kay Ahab. Yung Jezebel spirit. Kaya dapat mawala yung Jezebel spirit dito sa church eh. Yung mga bulong-bulong na ganito ang gawin sa church or sinisira ang church. Kasi yun ang spirito ni Jezebel eh. At ganun ang ginawa niya. May mga propeta din siya, mga bulaang propeta. Nag-showdown sila kung sino yung totoong Diyos. Eh si Elijah gumawa ng parang naglagay ng mga bato, tapos binuhusan niya pa ng tubig ng ilang beses. Tapos kapag yan napaapoy ng Diyos nyo, okay, sabi ni Elijah, pag yan napaapoy ng Diyos ko, totoo ang Diyos ko. Eh, yung sa kanila, yung sa mga kalaban, yung bulaang propeta, nag-ikot-ikot na, ang dami na nang ginawa nila, ilang oras na, wala pa rin hindi pa rin tawag dito, wala pa rin apoy, ni isang sindi, wala. Pero kay Elijah, ginawa niya, binuhusan niya ng tapos nag-ikot. Ay, nanalangin siya. Bumaba ang apoy. Nasunog yung at naging totoo. At nilipol yung mga bulaang propeta na matay. Nakarating kina Ahab, kina Jezebel, gustong patayin si Elijah. Kasi pinagpapatay yung mga propeta niya na mga bulaan. Kaya ito po yun. At makakaranas po siya ng matinding kalungkutan dito. So basahin natin. Ngayon sinabi ni Ahab sa asawa niya si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias. Si Elijah po yun, Elias sa Tagalog. At kung paano nito pinagpapatay ang lahat ng propeta ni Baal. Ito yung Diyos-Diyosa nila, si Baal. Kaya nagpadala si Jezebel ng mensahe para kay Elias na nagsabi, lubusan sana akong parusahan ng mga Diyos kung sa ganitong oras bukas ay hindi pa kita napapatay tulad ng ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias. Takot si Elijah. Kaya tumakas siya papunta sa Beersheba na sakop ng Juda at iniwan niya roon ang utusan niya. Pagkatapos naglakad siya ng isang araw papuntang Ilang. Nagpahinga siya at umupo sa ilalim ng punong kahoy at nanalangin na mamatay na lang sana siya. Sinabi niya, sobra na po ito, Panginoon. Kunin na lang ninyo ang buhay ko. Wala naman akong ipinagkaiba sa aking mga ninuno. Pagkatapos humiga siya sa ilalim ng punong kahoy at nakatulog. Biglang may anghel na kumalabit sa kanya at sinabi, bumangon ka at kumain. Pagdilat niya ay may nakita siyang tinapay sa ulunan niya na niluto sa mainit na bato at tubig na nakalagay sa sisidlan. Kumain siya at uminom at nahigang muli. Muling bumalik ang anghel ng Panginoon, kinalabit si Elias at sinabi, bumangon ka at kumain dahil malayo pa ang iyong lalakbayin. Kaya bumangon si Elias, kumain, uminom, pinalakas siya ng kanyang kinain at naglakbay siya sa loob ng 40 na araw at gabi hanggang makarating siya sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang kuweba at doon natulog kinagabihan. Diba? Natakot si Elijah kasi papatayin siya nitong Ahab. Jezebel yung kanyang sundalo kasi sila yung hari noon. Diba? Hahanapin ka ng gobyerno para patayin ka lang. Diba? Ganun siya katindi, kaya ganun yung niya, yung matinding niya kalungkutan.
na umabot sa depression. Ano sinabi niya? Dumating sa punto na nagtago siya. At nanalangin siya, Lord, kunin mo na lang ako, patayin mo na lang ako dahil sobra na ito, hindi ko na kaya. Mamatay na lang ako. At ano pa sinabi niya? Katulad lang nandin ako ng mga ninuno ko, wala akong pinagkaiba. And he starts comparing himself na he is just like one of the others na walang layunin ang buhay. Mababa na ang tingin niya sa sarili niya. Depressed ba si Elijah? Yes. Pero God rescued him. Alam niyo, kapag nadidepress, minsan parang gusto na nating manalangin na kunin mo na ako, Lord. Pero minsan hindi naman umaabot sa ganon. Ang gusto natin, I quit. Minsan nagre-resign ka na, ayaw ko nang manilbi. He is a prophet. Gusto niyang takasan yung kanyang responsibilidad, yung kanyang buhay dito sa mundo, gusto niya nang tapusin, ayaw niya na. Kaya yun ang panalangin niya. Nararanasan po natin yan minsan. Hindi lang si Elijah. Lahat tayo pwedeng makaranas niyan. Tama po ba? Tama po ba, church? Do not quit. Amen? Do not give up. Sabi mo sa katabi mo, don't give up. Dahil ang kaligtasan ng Diyos ay nariyan. At huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa iba. Katulad din ako ng iba, walang pinagkaiba yung buhay ko. Or minsan kukumpara mo, buti pa sila. Yung mga batchmates ko, successful na sila, sumakses na sila. Ako nandito pa rin sa step by the step. Minsan kino-compare natin ang sarili natin. Kaya nalulungkot tayo, buti pa sila, ganito, buti pa sila. Ang gaganda ng buhay nila, ako nandito. No, kapatid, don't compare. May kanya-kanya tayong karera ng buhay. May kanya-kanya tayong nilalakad. Huwag mong pakialaman yung ginagawa ng isa para sa Panginoon. Amen po ba? Pakialaman mo yung ginagawa mo sarili mo para sa Diyos. Kasi may plano ang Diyos sa sarili mo, sa sayo. Amen po ba? Do not compare yourself to others. It will give you talagang total sadness po. Kapag ganun, malulungkot ka. We have our own story. We have our own race, our own lane. Kaya wag tayong mainggit, wag tayong tumingin sa iba na it will cause you yung sadness sa buhay natin. Amen? Pero ang ginawa ng Diyos, an angel ministered to Elijah. Anong ginawa ng anghel? Anong ginawa ng anghel? Hindi kayo nakikinig ha. Gusto nyo magdilang anghel ako dito? Ha? Nagbigay siya ng tinapay at ng inumin. Diba minsan pag angel, anong word mo sa akin, Lord? Hindi. Bigyan lang kita ng tinapay at ng inumin. Sa totoo lang, ang kailangan lang natin maayos na pangangatawan pag tayo ay nalulungkot. Why? Sabi ko nga kanina, there is really an effect in your physical body kapag may matindi kang kalungkutan. Hindi ka kumakain sa tamang oras or minsan, hindi ka na talaga kumakain. Kaya pansin mo yung mga malulungkot na tao, ang aga nilang tumanda. Diba? 30 years old pa lang pero mukha ng 60 years old. Bakit ka? Kung kakaisip ng mga problema? Kapatid, nangyari sa'yo. Diba? Kaya yung mga masayahing tao, yun talaga yung yung mukhang bata ang mukha. Diba? Tignan niyo Sister Celia. Diba? Hindi yan halatang senior. Diba? Kita mo, may color pa yung kanyang buhok. Yan, may mga masayahin. Diba? Diba? Ganyan ang mga masayahin. Hindi ikaw, teenager ka pala, pastor, mukha ka ng pamano nga. Mukha ka ng 50 years old. 20 years old ka pa lang, 30 years old ka lang, pero pinagmukha mo na yung sarili mong 50 years old. Di ba? Bakit? Sa tinding kalungkutan, kakaisip na nga na problema. Kasi may epekto nga yan sa katawan mo. Magkakasakit ka, pag nagkasakit ka lahat, magbabagsakan. Pati yung balat mo, magbabagsakan.
Di ba? Kakaisip ng maraming problema, naapektuhan na yung pangangatawan mo at nagiging matanda ka na nang wala sa oras. Di ba? Take care of yourself. Kaya sabi ng Lord, kailangan mo lang ng tinapay at ng inumin. Siguro kung sa panahon natin ngayon, Lord, baka yung anghel na nagpakita sa'yo, burger, milk tea. Wow, Lord, craving, satisfied na naman siya. Okay? Yun lang tapos sabi ng Lord, natulog siya ulit. Ngayon, bumangon ka na. Gawin mo na yung dapat mong gawin. Di ba? Yun lang minsan ang kailangan natin kumain, at pag nakakain na tayo, nabusog na tayo, nakakapag-isip na tayo ng tama. Tama, yun lang pala. Ang sarap pala ng kinain ko, sarap pala ng burger, sarap pala ng milk tea. Ngayon nakakapag, wow Lord, thank you. Sige, balik na ulit ako. Yan na. Maglilingkod na ulit ako. Sisimba na ulit ako. Atin na ulit ako ng life group. Amen? And now, how do we deal with our sadness? Number 1, seek God's comfort. Hanapin mo yung comfort, hindi doon sa kama mo na nakaganong ka lang, buong maghapon, buong araw, nandun ka lang, hindi ka nagpapakita, nagtatago ka sa kwarto mo. Hindi ganon, kapatid. Kasi ganon ang karamihan Nagtatago, ayaw magpakita. Nandun lang, komportable doon sa kama niya. Imbis na doon ka sa kama hanapin ng comfort, hanapin mo sa presensya ng Diyos. Amen? Hanapin mo sa presensya ng Diyos. John 14:26, but the helper, who is our helper? Can everybody says, the Holy Spirit. He is the comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby. He is always there. Na nagko-comfort, nag-a-advocate, nagtatanggol sa'yo, nag-i-intercede sa'yo, nagbibigay ng counsel, nagpapalakas sa'yo, at laging nandiyan. The Holy Spirit whom the Father will send in my name, in my place, to represent me and act on my behalf. Si Jesus ang nagsasalita dito. He will teach you all things and He will help you remember everything I have told you. Amen? Ipapaalala sa iyo lahat ng Diyos yung kanyang mga pangako, yung kanyang mga sinabi. Bakit? Kasi gusto niya bigyan ka ng comfort. Diba? The warm embrace, the love of our God. Pinapaalala niya yung pag-ibig niya sa iyo. Amen? And recall God's promises, love, and plans in your life. Huwag yung mga masasakit na salita ng sinabi ng kaibigan mo na 5 years ago na hanggang ngayon, iniisip mo pa rin, imbis na yung pangako ng Diyos ang minememorize mo yung sinasabing masasakit na salita na sinabi sa iyo. Tigilan na yung kapatid. Lagay mo na yun sa lupa, ibaon mo na sa limot yun. Amen? Recall God's promises. Jeremiah 29:11, ito yung plano at iniisip ng Diyos sa'yo. The plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yan ang pangako ng Diyos sa'yo. Panghawakan mo yung mga pangako niya, yung mga salita niya. Araw-araw kahit sa malungkot mong sitwasyon, iniisip ng Diyos yung kabutihan para sa iyo. Yun ang lagi niyang iniisip. Number 3, prioritize physical health or self-care. Huwag mong kalimutang alagaan ng sarili mo. Doon ka lang sa kwarto, hindi ka na naliligo, hindi ka na nagpapalit ng damit, 1 linggo mo nang suot yung damit mong yan. Dahil sa matindi mong kalungkutan na depressed ka na, hindi mo na alam. Di ba, yung pantalon mo, kaya nang tumayo. Dahil lagi mong sinusot, di mo na nilalabhan. Kasi may mga ganon. Dumadating sa punto na ganon. Prioritize yourself. Self-care, alagaan mong sarili mo. Kaya nga sabi ni Jesus, love yourself. Mahalin mo ang sarili mo kung paano mo mahalin ang ibang tao, ganun din sa sarili mo. Bigyan mo ng oras, bigyan mo ng panahon. Hindi ibig sabihin maging selfish ka na puro sarili mo lang. Kung ikaw ay tumutulong, nagmamahal para sa iba, gawin mo din yon para sa sarili mo. Amen? Kaya mag-toothbrush ka araw-araw.
Amen. Sabi mo sa katabi mo, mag-toothbrush tayo araw-araw. Maligo tayo araw-araw. Amen. Pag nalulungkot ka, maligo ka. Pag malungkot ka, kumain ka. Kumain ka ng masasarap. Huwag kang kumain ng yung hindi healthy. Okay? Malungkot. 60 years old ka na, sinabihan ka na ng doktor na umiwas na sa mga matataba na ano. Sabi kasi ng pastor namin, self-care, kainin yung gusto. Kaya kakain ako ng chicharon, Dok. Hindi, kainin mo yung tama at yung masustansya at yung masarap. Hindi ba? Huwag mong padaliin ang buhay mo. Kakain ako, total, mamamatay din ako. Kain na. Huwag ganun. Okay? Self-care. Okay? With knowledge pa rin. Hindi yung ignorant ka sa ano. First Kings, di ba? Yung kanina, sinabi kay Elijah, sabi doon na while himself went a day journey in the wilderness, he came to a broom bush, sat down under and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said, take my life. I'm no better than my ancestors. Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once, the angel touched him and said, get up and eat. So yun lang kailangan mo, bumangon ka dyan at kumain. Ilang beses ka na sinasabihan ng nanay mong bumangon, kumain, makinig ka. Padala yan ng Diyos. Pinagluto ka ng sinigang na hipon na paborito mo, kumain ka. Minsan yan lang ang kailangan mo. Okay? Nang maibsan niyang kalungkutan mo. Okay? Sila ni Nehemiah din, may ganun. Nakita nila, bagsak lahat, nawala yung bahay nila, yung mga pinaghirapan nila, pinatapon sila sa ibang lugar. Ngayon, may pagkakataong bumalik. Pagbalik nila, walang-wala, talagang ground zero. Lubog lahat ang buong syudad, bagsak. Paano magsisimula? Pero sabi ni Nehemiah, the governor Ezra, the priest, and the teachers of the law, mga Levites, who were instructing the people, said to them, this day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep, for all the people have been weeping as they listen to the words of the law. Nehemiah said, go, enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to the Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Nalulungkot yung mga tao. Sabi na, huwag kayong malungkot kasi banal itong araw na ito. Ito yung araw ng Diyos. Kaya kapatid, kapag Sunday, yung mukha mo, si pastor na naman, mukhang ako patatamaan. Kamalungkot kapatid kung ikaw ay patungkol dito. Kinakausap ka ng Lord. Hindi ako to. Okay, si Lord to na nangungusap sa'yo. Matuwa ka because this day is the day of the Lord. Sabi niya, go, eat yung choice food and sweet drinks. Di ba? Gusto ko ng pansit. Ano pa? Gusto ko ng Coke. Okay, di ba? At bigyan mo yung mga wala. Okay? Ganyan ang Lord, di ba? 1 Timothy 4:8, for bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things, having promise of life now, and is what is end of that which is to come. Di ba? Sabi nga dito sa 1 Timothy, kung yung pag-i-exercise nga ng katawan profitable. Di ba? Nagbibigay ng kahalagahan, may value, then how much more yung spiritual godliness. Ibig sabihin, hindi isinantabi yung physical. Talagang importante sa Diyos yung katawan mo. Importante yan because that body is a temple of the Holy Spirit. Kaya alagaan po natin. Kapag may matinding kalungkutan, may chance na mag-deteriorate at magkaroon ng sakit ang ating katawan. But God is always our healer. Kaya nga, He wants us to heal from our sicknesses. Pero ang totoo niyang gusto niyang alisin yung kalungkutan na nararamdaman mo na nagiging source ng sakit. Amen po ba? Kaya gusto natin lagi tayo nasa presensya ng Diyos. Amen? And another one, dealing with sadness, share honest feelings to a trusted friend. Huwag mong sarilihin yung kalungkutan mo. Share it with trusted. Okay? Highlighted yan. Trusted friend. Hindi kung sino-sinong kaibigan pagsasabihan mo, piliin mo kapatid yung kaibigan na maaasahan at magbibigay ng karunungan. Kung wala kang kaibigan, edi ako lapitan mo. Okay?
Huwag ka kung sino-sinong lumapit sa kaibigan. Nalulungkot ka, nagkwento ka patungkol sa, nalulungkot ako, grabe. Kasi ang lungkot-lungkot ko, yung asawa ko, ganito. Sinabi mo sa kaibigan mo, na wala namang alam. Kundi sasabihin niya lang sa'yo, tara, iinom natin yan. Di ba? Kaibigan ba yon? Totoong kaibigan ba yon? Hindi. Gusto lang noon, uminom, gamitin yung kalungkutan para sa kanyang kasiyahan. Ikaw malungkot, siya masaya kasi nakainom. Ibig sabihin, hindi yung totoong kaibigan. He is taking advantage of your sadness. He is taking advantage of your, minsan, sige, ikaw na magpainom. Nalalabas ka ng pera, ikaw na ngayon malungkot, ikaw pa yung nagpainom. Di ba? Mga hindi totoong kaibigan eh. Kaya dapat, share with a trusted friend yung bibigyan ka ng tamang advice. Yung bibigyan ka ng karunungan na galing sa salita ng Diyos. Amen? Ecclesiastes 4 verse 9 to 10. Two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Kaya kapag ikaw nalulungkot mag-isa at wala kang kasama, wala kang kaibigan, kawawa ka kapatid. Walang tutulong sa'yo. Sinasara mo ang pinto, nagdi-disconnect ka, you are withdrawing from the important relationships mo, kawawa ka kapatid. You are in great trouble, sabi sa Ecclesiastes. Kaya kailangan mo ng may mga kasama. Kailangan mo ng life group. Kailangan mo ng taong may accountability sa buhay mo para itama ka, i-correct ka. Kasi kapag walang taong nagko-correct sa'yo, kawawa ka kapatid. Ang tunay na kaibigan, harap-harapan kaya kang i-correct. Kahit masaktan ka, wala siyang pakialam. Sasabihin niya ang katotohanan. Bakit? Nagmamalasakit siya sa'yo. Kapatid, itigil mo na yan, kasalanan niyan. Mapupunta lang sa wala. Madadamay ang pamilya mo. Kung kayang sabihin niya ng kaibigan mo, yun ang mga tunay na kaibigan. Yung hindi ko konsintihin, yung mga mali mong ginagawa. Tama po ba? Yun ang mga tunay na kaibigan. Kaya kang i-correct, i-rebuke, harap-harapan. Yun ang, sabi nga, open rebuke is better than love. Secret love. Di ba? Kailangan, open rebuke, kaya. Pero kung wala kang kaibigan na kayang magganon sa'yo, ay maghanap ka. O di, kaibiganin nyo ako. Ako magsasabi sa inyo. Okay? Proverbs 17:17, a friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Sa lahat ng oras, ang tunay na kaibigan nandiyan dyan. At sa pagdating ng mga panahon na kailangan mo sa matinding kalungkutan mo, nandiyan din siya. Na hindi lang parang kaibigan, kundi parang kapatid mo na. Di ba? Yung kapag sa oras ng kagipitan, oras ng kalungkutan, nandiyan ang kaibigan mo. Hanapin mo yun. Bibihira lang yon. Pero yon ay mga padala ng Diyos. Amen? 1 Peter verse 4, 8 to 10. Most important of all, continue to show deep love for each other. Sabi ni Pedro, for love covers multitude of sins. Cheerfully share your home with those who need a meal or a place to stay. God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. Sabi niya, magmahalan tayo mga kapatid. Sinasabi niya sa iglesia, sinasabi niya sa pamilya na ito, ng mga mananampalataya, magmahalan tayo, magmalasakitan tayo, mag-ibigan tayo kasi ang pag-ibig kayang magpatawad. Love covers multitudes of sin. Kahit ano pang mga nagawa ng mali, ng kapatiran, kapag nandoon ang pag-ibig, kaya nating magpatawaran. Amen? Kasi ang tunay na umiibig, marunong magpatawad. Hindi yung inaano niya pa rin yung galit, yung mga masasakit na salita, hanggang nandun na lang siya, namuhay na lang siya sa kalungkutan, sa bitterness, hanggang sa naging bitter na siya sa buhay. Sabi dito, ng salita ng Diyos, continue to share, to show deep love. Deep love. Malalim na pag-iibigan. Paano? Buksan mo yung bahay mo. Kung may nangangailangan, kaya binuksan nga namin yung bahay namin eh.
Kahit sino pinatutuloy namin, patuloy namin hanggat kaya namin. Magpakain. Yung mga wala, pakainin. Yun po yung malalim na pagmamahalan. Nakikita mo kahit hindi niya sinasabi, nakikita mo yung kanyang pangangailangan. Pero nandoon ka, kung wala kang maibigay, ipanalangin mo. Kapatid, pwede pa kitang ipanalangin. May magagawa tayo. Amen po ba? Kung wala kang pera, bigyan mo yung oras mo para sa Kanya. Minsan kailangan niya lang ng kakwentuhan. Kailangan niya lang ng masasabihan. Be there for that friend. Amen? God has given each of you a gift. Lahat tayo, binigyan tayo ng gift. Yung iba talagang generous. Yan ang gift nila magbigay. Kaya kapag yan ang gift mo, bigyan mo. Yung mga nangangailangan. Yung iba talagang may gift of listening. Marunong makinig, nandiyan dyan. Talagang marunong siya magpasensya sa lahat ng kwento sa buhay mo. Kahit paulit-ulit na yung kwento ng buhay mo, nandiyan siya, nakikinig pa rin. Di ba? May mga ganyang gift Di ba? Merong gift na yung talaga nagbibigay ng advice ng word of God na gano'n, yan, sige. Meron yung gift nila magluto. Kailangan mo lang kumain. Huwag ka mag-focus dyan sa asawa mo masyado na kumain ka dito, halika, pakainin kita. Lahat tayo may mga gift, may mga talent tayo. Ipagamit mo yan, kapatid. Ginagamit natin yan dito sa church para palakasin ang bawat isa kasi ang bawat isa sa atin ay nakakaramdam ng lungkot. Amen? Let's serve one another. Let's love each other. Amen? And as I end, God will exchange your ashes for beauty. Turn your mourning into dancing, your sorrow into joy, and your trials into triumphs. Amen? Kahit parang durog ka na, or parang abo na yung sitwasyon, parang halos hindi ka na makita ng tao sa tindi ng kalungkutan, God can turn it into beauty. Amen? Iyak ka ng iyak sa matinding kalungkutan. Darating ang panahon, iiyak ka sa kagalakan. You'll have the tears of joy. Amen? God will turn your mourning into tears of joy. Amen? He will turn your sorrow into joy. And He will turn your trials into triumphs. Lahat ng mga problema mo, nandiyan lang na nagbibigay ng kalungkutan, yan ang magbibigay din ng katagumpayan. Kayang ibigay ng Diyos. Amen? Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted. He rescues those whose spirits are crushed. Kung ikaw ay nalulungkot, tandaan mo to, malapit ang Diyos sa mga taong nalulungkot. Hindi gusto ng Diyos na lagi kang malungkot para malapit kayo. Hindi. Ibig sabihin, ito yung mga taong nalulungkot na hinahanap ang presensya ng Diyos. Hinahanap ang kaligtasan ng Diyos. At nakikita ng Diyos yun, naririnig ng Diyos, nararamdaman ng Diyos dahil siya ang nagbigay ng damdamin na yun. Kaya ang Diyos, naaawa siya at nililigtas ka niya. Amen? Isaiah 61:3, to console those who mourn in Zion. Tayo yun, Zion, the church. To give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that He may be glorified. Amen? Gusto niyang pagaanin. Gusto ng Diyos pagaanin yung nararamdaman mo ng matinding kalungkutan. He will turn beauty for ashes. Amen? The oil of joy of mourning. Amen? May langis na nagsisimbolo ng buhay, ng life, revival, the spirit, and the garment of praise. Isuot mo yung garment of praise. Yung damit kung saan nagpupuri ka. Diba, pumupunta tayo dito, talaga nag-aayos tayo na yung pinakamagandang damit kasi gusto nating ibigay yung pagpupuri at mag-glorify ang ating Diyos. Kaya kapatid, huwag kang maano sa kalungkutan na yung damit mo na halos 1 linggo mo nang suot yun. Abalaban mo na. Suotin mo yung bagong damit mo, buksan mo yung cabinet mo, kunin mo yung pinakamaganda mong blouse, pinakamaganda mong outfit. OOTD para sa Sunday. OOTD for that day, kunin mo.
At sabihin mo, outfit check, garments of praise. Amen? And start lifting up your hands and start thanking the Lord for the life He has given you. Amen? Huwag mong palampasin yung pagpapala na nandiyan dyan, nasa harapan mo, na nabubulag ka ng kalungkutan mo. Huwag mong hayaang mabulag ka ng kalungkutan. Huwag mong hayaang mabulag ka ng mga problema sa buhay. Buksan mo ang mga mata mo sa ginagawa ng Diyos and start praising our God.